outline tayo. So, Sister Dalaga, sana magtanong din kayo batay sa outline. No? So, sige. Opo. Sige, tanong. Yung mga anak nyo, ha? Ako po. Kasi madalas ko konti lang nagtatanong. Yung Mahina yung pilit, boses mo, Brother F. pilitin yung ibang anak nyo na magtanong, ha? Yung ibang kapatiran. Sige. Sister Dalaga. Sige po. Brother Francis, yung ano po ba, itong pakaka po ba, tumunog na po ba to? Kung tumunog na to, tapos na po ba to? Or at sabay-sabay ba itong tumunog? Ano yung tinutukoy mong tumunog? Yung nag-trumpet na ba? Yung hinipan na yung trumpet? Okay. Magandang tanong yan. Kasi advance na yan eh. Teka, nasa number 4. Ay, hindi pala na-detalye yung outline dito. Okay. Ganito yun. Kailangan ko yung illustration. Pero yung number 3, number 4 yan. Pero yung number 1, yan yung ano, yung pista ng Hudyo lang eh. Okay. Yung kay WMB pala, kailan nagbasa kayo. So, pakita yung thumbnail na lang. Yung thumbnail nandun yung Church Ages saka Tribulation. Ito, si Arky hindi na nakipag-sharing kay Berman, ano? Kasi sabi niya, bago yan, ah. Kasi yung parallelism, wala pang nagtuturo sa end time masyado niyan, no? May parallelism ang Church Ages saka Tribulation. Kung ang tanong mo, tumunog na ba yung trumpeta? May aspeto ng trumpeta na may kinalaman sa mensahe. Hindi yan kinalaman sa panahon pa. Kunwari, matatapos na yung panahon natin. Meron din tayong sariling timeline sa buhay eh. Kahit di dumating rapture, tumatanda tayo, namamatay tayo eh. So, bawat isang sa buhay natin may dispensasyon. May church ages, di ba? So, loob nga ng church ages, may 7-arm candlestick eh. 7-arm pa yan. So, may nangyari bawat church age na parang tumatakbong Ephesus to Laodicea. Siguro nga nyo lang narinig to, no? So, yung Ephesus to Laodicea, hindi lang yung buong 2,000 years. Bawat local church age Ephesus, sa loob ng Ephesus, meron siyang history ng Ephesus to Laodicea. So, bawat trumpet, Matagal na na-share yan ba? pero hindi ko madalas ulit ito eh. Kaya, kung i-exam mo yung kapatiran, tayo lang nagkakalaman. Yung kapatiran dapat nga masuyod, ma-EA sila eh. Para maituro nila, maalala nila, no? Kukunti lang sa atin siguro nakakaalala niyan. So, tinuro ko na nga yan 2,000, hindi pala 2,000 years ago. Year 2000 pa. Pero, siyempre nasa lanta tayo, hindi tayo nakarating sa tubi lahat eh. So, ganito, tinatype ko yun sa trumpet. So, yung tanong kasi ni Dalaga, tumunog na ba? Ang sagot, tumunog na. Pwede ko gamitin yung body, soul, spirit, di ba? May dating ang Christ in the form of the Holy Ghost, Christ in the form of the Word, Christ in the form of the body. Yung body, rapture yan. Christ in the form of the Word, trumpeta na yan. Trumpeta na sa bawat individual yan. May tunog na yan. May uncertain sound sa mundo. May certain sound sa bride. Bilang bride, selyado ka sa panahon na nabuhay ka. Hindi maseselyuan. Tulad level 3, maselyuan lang, 1963. Hindi. Sa panahon na nabuhay ka, selyado ka dun. Naging berehan ka dun. So, merong uncertain sound ng sanlibutan, pero certain sound sa'yo, may tumunog na. Yan yung mensahe. Yan yung warning. May mga video ko sinishare pa pala na sa series yata na warning sa gera. Nasa gera ba tayo kahit church ages? Oo. Ito mas matinding gera yung tribulation. Nasa gera tayo ngayon. Kung magre-relax ka, talo ka na. Nadaya ka na. Napasok sa matrix ng Satan Siden. Pero nasa gera tayo.
Maraming gamit yung trumpeta, giyera, pagtitipon, announcement, importante, emergency, lahat. O, pagluluksa, pagpipigati, kasama dyan. So, yung breaking down the walls of Jericho, meron ba tayong walls of Jericho? Sa puso natin, yung pride natin, yung nikulok natin, yan ang walls of Jericho. Yung trumpeta na nag-blow, ay wala kayong picture ng walls of Jericho. No? Dapat pala nakasama yan. Dati ko nang tinuro, ayaw kung nakapakita yung picture, no? So, pwede nyo i-search, pakita agad. Nag-blow ang trumpet, nag-fall ang walls of Jericho. So, pakita nyo yan. So, bawat church age, meron. Siguro, pakita mo na yung church age ni Brother Gunn. Ngayon. Para lang ma-detalye ang 7 church ages. Siyempre dito sa drawing, end-time believer lang nakakaintindi. Ano ba yung 7 bilog na to? Version ng saksi, no? So, hindi pala mali. Tama si Barbanam na magbere yan sa liksik sa ano. O, ito yung church age. Oh. Bawat church age, hindi lang nakalagay ni Gunn ng trumpeta dyan eh. Hindi pa abot ang level na yung paralilisan. Yung level to level 3, hindi rin naman pantay-pantay eh. Parang nakakalat lang. Parang nakita ko yung kay Emilievo, parang hawig sa 4 living creatures. Yung trumpeta niya parang 4 living creatures yung 4. Tas, Brother Francis, sige, Bar Eric. anong event na ang trumpet ay tumunog na sa church age? Anong event? Okay. Narinig mo ba yung turo ko dati na yung nangyari sa tribulation ay parang siniksik mo lang yung 2,000 years na lahat ng kalamidad. Yung sumpa. Kung meron kang Bible Halis Handbook, siyempre dati hindi ako naniniwala, pero ngayon naintindihan ko na may part ng katotohanan yun. Parang version ng SDA yan, saksi eh. May nangyari na sa church age na kalamidad na hawig din sa tribulation. Ang pagkakaiba sa tribulation na siksik, kaya gulo yung mundo. Dito, uncertain sound. Kasi, yan o, nakita nyo, siksik ko. Trumpet kayo nandiyan nalagay ni Gunn. So, ibig sabihin, Brother Francis, yung kalamidad na nangyayari sa bansa, yun na yung trumpet? Trumpet na pang church age. Yung trumpet na pang church age, uncertain sound. Hindi matatakot yung mga tao kasi tingin nila normal lang. Kasi naka-stretch. Magkakalayo. Medyo nakakahinga, patay maluwag. Doon sa tribulation, di ka makahinga na maluwag dyan. Magsasabay, parang sa Egypt, salot. Talagang di ka mabubuhay ng payapa. Ngayon, nagsasaya pa yung tao, ini-ignore pa nila yun eh. Pero, para sa bride, makikita nila yan. Ay, yung nangyari for the past 2,000 years, yan yung abot ng Sabadista. Saksi, pati si Halis Bible Handbook. Nabasa ko yung booklet niya. Ay, hindi, makapal yung book niya, hindi yung booklet, no? Talagang in-apply niya yung revelation trumpets sa nangyari sa past 2,000 years. At akmang-akma pa. Sabi natin, di perfect lahat. Pero nakita ko parang galing niya. Paano i-apply niya dyan? Pero siyempre, dati level 1 ako kay Jackson. Hindi ako naniniwala sa kanya. Pero ngayon nakita ko, lahat pala yung tama. Halimbawa, narinig ko sa DZS, yung, sino ba yan? Yung Pinoy ba yan? O yung English na preacher. In-apply niya yung 4 living creatures sa tribulation. Nararamdaman ko na noon na nakikinig sa DZS. Hindi yan mali tama yan Pero sinabi ko na lang na merong nangyari sa tribulation, nangyari din sa church age. Ito nilagay ni Barbanam yung 4 living creatures sa church age. Parang version na sa Batiscay, wala na sila kasi last week of Daniel eh. Pero itong nasa DCS, nilagay nila sa, at imbis na sabihin bride, siyempre turo ni Barbanam, characteristics ng bride yan. Yung lion, calf, man, eagle. Pero ang sabi ng DCS, characteristic ni Kristo yan. Magkaiba yung paliwanag, pero nakita ko hindi mali. Nung nakikinig pa sa DCS kaya nung pinapakinig ko kay lahat yung preacher na Amerikano. So ngayon, I think Amerikano yun, hindi yan Pinoy. No?
So, doesn't matter kung Pinoy, kailangan makinig na kayo eh. So, may parallelism. Ngayon, kung baka kumintal na lumiwanag na sa akin ngayon, may parallelism. Maraming parallelism sa Bible. Isa yung master key para unawain yung prophecy. Unawain yung mga nakasulat. Hindi isang nakasulat, doon lang yun. Parang kay Jason, no? Parang ibang panahon yan. Ganyan. Isang nakasulat, maraming panahon. Kahit ka individual mo eh. Kahit pamilya mo eh. At yan ang pinakapakinabang mo sa pamilya mo. Hindi lang pakinabang malaman mo yung future inaharap na kalipas. Paano mo ma-apply sa present truth mo? Salamat sa picture, no? Yung kay Miliemo, nakita ko yung trumpet ni Miliemo. O yan na lang tuturing natin level 3, no? Yung 4 na trumpet niya katulad ng 4 living creature. Nakakaalat sa buong 7 church ages. Tapos yung 5th, 6th, 7, yun na lang, nasiksik. O parang ganyan na yung drawing ko sa seals, di ba? O yan yung level 3 na trumpet. Pero, senyales to, yan, tingnan nyo, ito yung kay Miliemo. Yung first 4 trumpets niya nakakalat sa church age, di ba? Nakasulat sa baba actually. Hindi naman niya na illustration tulad ni Pastor Miliconsa eh. So, Barmenan, di ka na nakagawa ng level 3. Anyway. So ito, titignan, babasahin na lang natin sa baba. The first, second, third, fourth trumpet. Ano sabi niya? Basahin nga natin. Maliit lang Mamaya itong cellphone. ko kay Ed. Brother Francis, mamaya isisend ko kay Ed. Para bukas yan, no? Pero, kung ngayon pwede, pakita. Kasi para lang, kunwari, parang gumawa rin tayong Pastor Miliconsa na chart ng level 3. So ito kay Milebo, hindi man kopya sa level 3, pero at least piniliwanag niya sa baba. The first, second, third, fourth trumpet, hindi ko makabasa eh. May nakaharang. Saka maliit. Teka. Zoom kaya. Ayaw lumaki na. Pertain to the 1/3 portion of disturbance of nature due to epidemics and man-made destruction in this past 2,000 years. So hybrid, di ba? Parang hybrid. Ewan ko kung may quote siya kay Barbanam. Kung galing kay Barbanam yan, edi na hybrid ni Barbanam, yung Sabadista saksi at yung kay Scofield o yung mga protestante na hindi man siguro mali yan. Pero yan ay ating cue, senyales or clue sa atin yan ng parallelism. Parang yung Revelation 10:7 na palinan kay Barbanam. Yung Revelation chapter 3, pwedeng church ages, pwedeng Revelation, may parallel yan. May parallel yung 10:7 na pang church age, may parallel 10:7 na pang tribulation. Of course, ang ultimate tribulation. Ultimate ang tribulation. Ibig sabihin, precursor lang yung nandun sa church age. Uncertain sound. Ganun din ang trumpet. Ganun trumpet. So, dito sa Tagalog, pwede rin mag-advance sa ano. O sige, sana ma-share nyo to. By the way, itubi nyo to kahit dito Bible School. Pero sa Bible School, assignment nyo yan. Itubi nyo to hanap kayo ng end time. Pinoy, Amerikano. Kung ano yung naintindihan nyo ngayon, sinare ko ngayon, describe nyo ngayon. Itubi nyo, ituro nyo sa sa ibang end time. Kasi end time pinag-usapan natin eh. Okay. Nasagot ko na si Dalaga. Sana kayo, kumuha kayong tanong Itong number 1, sana masubukan natin. Meron kayong scribe sa number 1, diba? Stay in. Tanong muna kayo dyan. O kahit robot lang. O, tanong number 1. Siguro para magpantay yung dalawa. Yung 2, 3, 4 nasa kanan. Ganyan. Kaya mo na. 2, 3, 4 nasa kanan. Dahil isang lang. Pero dapat lagyan niya ng out ng Sana meron kayo. Hindi na ako nag-scribe doon sa nabasa ko kay Barbanap. Sana kayo meron. Kayo na kusang magtanong. Pero nabasa ko almost lampas kalahati. Pinag-usapan lang Israel. Madalas ganyan lang. Yung po, yung dito sa may po, letter D, yung sa number 1, yung shofar po ba? Ano po ba yung
sinisimbolo pa niyan kung bakit importante po ginagamit sa kanila. Sa pang ano lang po ba yan yung parang yung halimbawa announce or may iba pa po ba? Meron ako, kasi Amerikano lang yan, meron akong video sinare sa series, tingnan nyo nga. Iba raw yung sungay ng kordero. Iba raw yung trumpeta na bakal. Yung shofar, bakal yata yan eh. Sister Yed, di ba na-scribe mo na itong yung video? Na-scribe mo na yung video, di ba? Maroon lang tayo gumamit. Yung English niya, pwede gawin Tagalog. Kaya English yung video. And vice versa, yung Tagalog pwedeng gawing English. Sana alam mo na gamitin yung AI dyan. Pwede tayo magpalabas dito ng Tagalog. Pero pwede rin natin palabas dito yung English. So, yung shofar, dun sa video, pakipaliwanag lang barmenan, Sister Yed, napanood nyo sa video. Yung iba pwede magkusa rin sumagot kung napanood Dapat napanood nyo na yung video. Ano yung sinabi ng video tungkol sa shofar? Sister Yed. Barmenan din. Kasi pinascribe ko sa inyo yung nasa video eh. Kung ito yung kasunod, ito yung ibig sabihin, ganyan. Kasi kung play pa natin video, ang tagal, tatakbuhin mo tayo sa shofar. May binanggit siyang shofar. Iba pa yung Amerikanong bagong share ko sa series. Natignan niyo na ba? Pakitingin lang. Sa series yung Amerikanong video na maikli lang yan, reels lang yan. Dapat nag-reels na tayo eh. Na piniliwanag niya yung pagkakaiba nung pakakak ng sungay at pakakak na bakal. Yan, inihingi ko. Dapat may picture din kayong ganyan. Sister Yadelaw. Sagot lang. Sagot. O, ikaw yung shofar ay ram's horn. Yan ay ram's horn. Yes. Na biniblow during the Feast of the Trumpets. Actually, yung Feast of the Trumpets, it's also known as Yom Teruah or Rosh Hashanah. So sa kanila, instrument yan, no, na ginagamit para pagka yan yung trumpet na ginagamit. Hindi siya katulad nung iniisip natin na bakal tapos may mga pinipitot, hindi ganon. So yun. So ginagamit yan sa pesta ng trompeta. So mamaya na yung Ikiya Gedola sa kayo. Ngayon na kasi walang nagtanong diyan, hindi matatalakay. Yung shofar, yung sound ng shofar is a call of repentance. So 'di ba ang topic natin is actually trumpet rapture typology yan. So dapat makita din natin na sa church ages talaga pwede Sister Yed yung trumpet sa church ages. Hindi ko siya linagyan ng first trumpet to second trumpets eh. Bagkus linagyan ko lang ng mga trumpets. So gospel trumpets yun. So pagdating doon sa dulo, doon sa tribulation, may trumpets din. No, parang yan, nakita niyo yan. Yan, may trumpets talaga, that's message, no. Dito sa yung shofar, pag nag-sound yung shofar, ang tawag nila diyan is a call to repentance. So may sinasabi doon sa video na ni Brother Francis. Sabi doon, it's a reminder of God's presence and judgment. So pagka tumunog 'yon.
So may isa pa din ano diyan na that's preparation for atonement, and it is also for the yung sa Yom Teruah, yung significance of the Feast of the Trumpets. Anong kahalagahan nun? It's also a commemoration. Saan? Doon sa so kung ano yung ginawa ng Diyos sa kanila. Kung ang sa atin ganun din, no? Bakit tayo may pray-iyak? Ba't kailangan nating a call to repentance? Sabi dito, a call to repentance. Ibig sabihin, lahat kailangan magsisi na. Sa kahinaan, may sinasabi dyan na yung shofar, kailangan niyang umihip ng 100 times. So, kasi baka may sabihin ka muna, Brother Francis. Akala ko yung nasa video, 100 trumpets yun eh. So, 100 times lang. Hindi trumpet. Hindi 100 trumpets. 100 na ihip. Ganon. Sabi dito, okay. ang sabi sa video, yung shofar traditionally should blow 100 times. And to call people to repentance, to awaken the soul and coronate God as King. So, very in repentance talaga siya. So, yun yung reason kung bakit may yung Feast of the Trumpets, yun yung significance nun para din sa atin. Sister Ed, may picture ka ba nung nasa video? Di ba, sabi ko, pwede ka gumawa sarili mong picture, batay dun sa video na out. Okay, sa na-research ko doon, sa na-research ko din, siguro hindi per se sa video, yung 100 blasting ng trumpets, yung blow niya, hindi yan yung 100 trumpets hindi yan 100 trumpets, hindi ganun. 100 sound, 100 yung ihip, yun yung ibig sabihin nun. So yung sound na yan, yung blast, sabi niya dito, may ano yan may series of short. Sabi dito, hindi daw siya parang continuous sound. Hindi siya continuous sound, kundi mayroon siyang series of short, and may medium, may long blast. So may short sound, may medium sound, then may long sound. At doon sa pinakadulo, sa pinakahuli, doon sa ika-100, no, sa ikasandaan niya, nalimutan ko yung tawag. Pero ang tawag yata diyan yung Tikiya. Tikiya yung last trump. Yan yung last. Ang tawag din diyan nila, ang sa Hebrew, ang ibig sabihin niyan, loud blast. Yan yung panghuli. Yung panghuling sound, blasting blast nung paghihip nung shofar. Relevant na yung sinabi ni Pablo sa Corinto 15 na at the last trump. At the last trump yan. Pagdating naman dun sa 7 trumpets, di ba? Pagka pinag-uusapan yung 7 trumpets naman, ang sabi ng Revelation 11:15, Sister Ian, pwede mo paano? Sabi doon, the kingdom of this world are become the kingdoms of our Lord and of His Christ, and He shall reign forever and ever. Revelation, last trump yun. Revelation, last trump. Sa panghuling trump. So, merong last trump sa church age. At yan yung parang si Barbanam yan, no? Merong last trump sa tribulation. At yan ang ultimate trump nung. So, ibig sabihin, Brother Francis, ang last trump sa church ages, si Brother Branham o yung fivefold? Si Barbanam yung pangkalatan yan eh. Yung fivefold yun. So, siya yung major. Yung alingaw-ngaw tayo. Yung mga, yung thou must prophesy again. Yung paliwanag ng end time sa 10:7, yan yung church age trump. Nakuha mo? Kasi hindi pa na-realize ng end time na yung 7 trumpets may parallel sa church age. Yung last trump niya,
Yan yung precursor ni Barbanam. Iba yung church age ay precursor sa tribulation. Nakuha mo? Parang mirror image ng tribulation ng church age. Parallel mirror image. Ang isang patunay natin dyan yung 7 years plenty tsaka 7 years na tagutom. 7 taon na sagana at 7 taon na tagsalat. Yung sagana, yan ang church age. Yung tagutom, sa dream ng paraon. Pinaliwanag ni Joseph. Yung tagutom o tagsalat, yan yung tribulation. So, Pwede yung ako last Mary Francis. multiple application ngayon. May rapture din sa dulo ng tribulation eh. O sige, Barmenan. Yung binanggit nung katong shofar, may sequence yung ano yung ang tawag diyan sequence of sa Rosh Hashanah, Tashrat, which stand for yan yung tikiya, yung sa shofar, yung pag-ihip. Una tikiya is yan, may yung first blow ng trumpet. Pero tawag din tikiya din yung panghuli on the 100th pang 100. So una tikiya, sunod yung meaning sunod ng tikiya. Oo. Meaning. Tikiya gadola. Yung tikiya, ang ibig yung tikiya a plain yung nawala na yung boses. O habang wala ang boses. Sequence. Pangalawang sequence yan, Shevarim. Shevarim is shorter and broken sound yan. Ang ibig sabihin ng Shevarim, resembling to cry or to sob, ang ibig sabihin nun, yan na yung magpe-pray, iyak na yung mga tao. So ang una, pagka magpe-plain and long loud blast, then after that, then magpe-pray, iyak na, yung Shevarim ang tawag doon. Ang sunod yung teruwa, series of 9 or more staccato, sabi niya, o whimpering, parang broken notes yan na sound. Then after that, yung panghuli, yung tikiya gedola. So ito yung final and in-extend niya yung tikiya blast para ang significance nito is God's to examine one's heart and return to covenant. So, kailangan na doon sa dulo, sa panghuli, yung puso na natin kailangan makabalik na tayo sa Panginoon. At kung ano yung covenant niya. Yan yung so far. Sa local church natin, lukewarmness naman ang kalaban. So, yung pagbabalik loob sa Diyos, huwag ka na maging lukewarm, maging zealous ka na. Yung ibang church naman, ang pagbalik sa Diyos, huwag ka na maging Nicolaita, maging Berean ka na. Of course, damay din yung pagka-Berean, pag-lukewarm, no? Pag di ka zealous. Ano naman sa hukom? Ano naman tayo sa hukom? Yung traditional at yung hindi naniniwala sa hukom. Paano yung yan? Ang traditional, kailan magising kayo, no? Di ba naramdaman nyo, wala mo nang pakialam dyan, kayo mo nang gumawa dyan. Yan ang traditional. Ang progressive, super church, gagawa rin ako. Tutulong ako. Nakuha nyo? Kunwari, nagsaliksik ka. So, siya pinasaliksik ko rin. Hindi lang dahil opisina. Dahil pinasaliksik ko kayo lahat. Kumbaga sa mind nyo, kumbaga whether parang nasa school, no? Gusto namin pumasa. Ganyan dapat nasa puso nyo. Maunuan ng Diyos kung may emergency lang kayo, hindi nyo magawa. Pero yung kaya nyong gawin, ayaw nyo lang gawin. Yun ang mensahe ng trumpet na umiyak na kayo, magsisi na kayo, magseryoso na kayo. Yung video, Sister Yed, may scribe ka ba sa video ng sequence? Nung ano? Sagot lang.
Tagalog tayo ngayon. Pero pwede ka magbasa na English at Tagalog din. Yung bawat nasulat na words diyan, yan yung highlight na iano mo eh. Pwede mo patakboy ng video, pwede mo i-advance ang video. O pwede kung ano lang yung na-google mo, na-research mo, sige. O na-scribe mo. Sabihin mo lang yung mga na-scribe mo. Sabi niya, ito pag ganito, ganyan. Marunong ka ba mag-mute ng video? Kunwari tumatakbo yung video pero naka-mute. Although pwede natin play kahit English later. Pwede mo play yung English tapos putulin mo. I-pause mo tapos paliwanag. O sige, ikwento mo yung na-scribe mo. Kasi babalik din ako kay Barmenan eh. May iba pa siyang sinaliksik. Pero sinabi ko rin sa'yo, magsaliksik ka. Mga kapatiran, ito yung halimbawa ko. Magsaliksik din kayo kasi ni-request ko sa inyo lahat magsaliksik. Okay? Kumbaga, doon nyo pinapakita yung pagmamahal nyo sa Diyos na interesado kayo malaman. I want to know you more, diba? Okay. Meron ako. Meron. Sige, play mo tas post natin. So, yung iba pwede mag-contribute ako, nag-research nga kayo. Kahit wala kayo na-research, mag-comment. Mahina yung internet ko kaya mahirap mag-play ako ng ano. May tatanong ba sa Tarot? Apo. O sige, ready mo lang yung video or ready mo lang yung scribe mo, Astrid. O, tanong ka muna, Astrid. Sana yung mga Ano po ba yung In first, sige, tuloy-tuloy. ano po ba yung kahulugan ng Yom Teruya? Ano ba ito ba? Teruya. Ang iyong ay araw. Teruya. 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 So, yung may araw. Saan? Teruya, trumpet, Ano? pakakak. Ay, ano? Ano po ba yung kahulugan ng Yom Teruya sa araw ng paghihigpit ng trompeta at paano po ito konektado sa pagtawag ng Diyos sa kanyang bayan? Tinatawag na tayong umuwi. Pero bago ka makauwi, yung puso mo ba nakauwi? Normally, puso yan, pinapapray-iyak. Yung binabanggit ko sa hukom na pray-iyak. Yung pinapapray-iyak niya yung tao. Nakasulat sa Bible yan. Pwede nyo buksan sa Leviticus 23. It is a day of mourning. Ano yung mourning? Pag-iiyak yan eh. Ang iyak, yung relasyon mo sa Diyos. May utang ka ba sa Diyos? Mga magulang, nagkakaroon ba kayo ng self-reflection? May utang ba kayo sa Diyos? Gusto kayo kausapin ng Diyos. Kayo mahiya. Kayo mahiya lumapit sa Kanya. Kahit anong palpak mo, anong dumi mo, anong mali mo. Mahal ka pa rin niya. Siyempre, huwag mo sasadyain na lalong lumayo. Okay? Siyempre, may tribulation pa eh. So, yan yung araw na pagtawag. Okay? Kaya may trumpeta. Itong trumpeta, hindi lang announcement, hindi lang gathering, call to war, mensahe, emergency meeting. Ano to? Yung puso natin. Kasi may instruction dyan sa pista eh. Umiyak. Hindi yung katulad may Sianix o ng mga Armstrong na kailangan. Kung kailan ang pista ng Udyo, yun doon lang tayo. Hindi. Dapat to araw-araw sa buhay natin. Tulad ng Passover, communion, spiritual communion araw-araw. Pero kaya may petsa sa Hudyo. Parang buwelo natin kasi minsan nakakalimot tayo. Pampaalala sa atin yan. Meron nakasulat dun sa video, pag na-miss mo yan, 10 araw na lang natitira sa'yo. Ganyan. Okay. Sister Yed, start ka na. Ikwento mo na yung scribe mo.
Maliban si Jaya may tanong, no? May tanong ako ba, Direk? Sige, sana make up niya yung video. Okay. Sige, tanong. Okay, tanong Yung niya. pinakita ni Brother Mina na thumbnail, yung sa 7 trumpet, doon sa 7 church ages, mayroon siyang nilagay doon na yung huling uncertain sound na trumpet, ikinabit niya sa tatlong aba. Anong pagkakapareho sa 7 church ages? Kasi di ba tatlong aba binanggit lang yan sa bago pangalawang triennial years. Di ba? Ano ang pagkakapareho nun sa 7 church ages at pagkakaiba? Ipakita mo, Sister Yed, yung thumbnail, no? Pakita mo yung thumbnail, Sister Yed. Para maintindihan yung sasagutin ko. Yung thumbnail. So, ang hindi niya ginawa dahil dito sa ginawa niya yung 7 trumpets. Akala niya level 3 yun. Kaya nilagay niya yung tatlong wo dun sa taas. Actually, kung tinitignan yung kay Milebo, ganun, tatlong wo. Nandun sa final 3 trumpets. So, yung tatlong wo na andun sa taas, turo ng level 3 yan, pero hindi yan church ages lang. Kasi ang turo ng level 3, nasa illustration na ni Milebo, yung tatlong yan, papunta na yan sa tribulation. So halimbawa, World War I, nasa Laodicea yan eh. World War II, nasa Laodicea rin yan. World War III, nasa tribulation yan. So nagkamali lang si Menan, akala niya level 3 yung ginagawa niya. Sabi ko yung ginawa niya, yan yung sabadista o saksi. Nakuha nga. So, yung sabadista, saksi, yung trumpet nila kapantay ng church ages. Lahat. Trumpeta, selyo, mangkok. No? Pantay-pantay lahat yan. Wala kasing last week of Daniel lang sabadista. Saksi. Dito naman sa sa level 3, mayroon pang kalating 1 linggo. Kaya yung pang-7, kasabay na rin yung pang-7 ni God. Yung pang-7 na World War III natin. So, hindi pa nagagawa ni Menan, gagawin niya dapat yun eh. Kung nagawa niya ngayon, pwede natin pakita sa Tagalog, no? So, pero sa atin ba din, hindi yan apply yung 3 words sa civilization. Sa tribulation talaga yan. Di pa, may tribulation trump, merong church age trump. Kaya may pero yung 3 words na yan, pwede ba yung apply yan civilization? So yung 3 woes na tanong mo, hindi yan topic natin pero sasagutin ko yan. Kasi nakalagay sa thumbnail eh. Yung World War I, World War II, World War III, hindi eksakto yung World War I, World War II. Kasi sa Bible, ang first war, lumabas yung mga demonyo. Pakita yung kay Jackson, kung may kay Jackson, Sister Yed, no? Yung lumabas yung demonyo sa earth. Alam ni Remy yan. Wala si Remy. So, kung kaya mo ipakita yung kay Jackson na illustration. Dito sa illustration ni Gunn, yung ahas na nasa gitna,
lumabas yung mga demonyo. Mas maganda yung drawing ni Jackson eh. So yun ang first woe. Ang second woe, yung killing of the two prophets, hindi rin nakalagay sa drawing ni Gan na naman yung two prophets nakahiga. Pero doon sa cartoon ni Gan, comics, hindi mo mukhang comics, no? Nakahiga. Yan. Oh, zoom natin yan. Zoom mo yung may nakahiga bang two prophets yan? Yung may lumalabas sa ilalim ng lupa. I-zoom natin do. Yung two prophets may nakahiga dyan. O nakita ito, zoom mo yung gitna, no? Yung mundo na hati, tas lumabas yung mga ano. Yan yung first woe. Yung two prophet na matay, nakita ba kung nakahiga? Yan ang second woe. Ano yung third woe? Yung the devil is come upon you. Yung yan parang yan first woe yan, nakikita yung lumalabas sa lupa. Yan. Yung second woe, yung two prophets, killing two prophets. Yung third woe, natalo. Ayan, namatay. Ayan, at least may nakahigang two prophets. O, si Gan, wala niyan eh. So, gamitin natin. Ayan ang second woe. Yung third woe, yung sa Bible yan ha. Yung third woe, the devil is come down upon you. Revelation 16. Yung mangkok na yan. Ngayon, punta tayo gabalik na tayo kay Gan. Yung World War III. Halos kasabay. Dito may World War III din dito, no? Anyway, kahit kaninang gamitin. Ayun, bumababa si Kristo ng World War III. Yung the devil is come upon you, actually, 3.5 years yan. The devil, ang third woe, hindi yan nag-start lang sa World War III. Yung buong 3.5 na yan, na hinahunting yung 144,000, tsaka yung foolish na naging wise. Tapos yung the devil is come down upon you, yan? Yung salot na sa buong mundo yan. So yung World War III, katapusan nun. Ang turo ng level 3, World War III lang, dahil kinote lang nila kay Barbanam. So yan, ginawa nilang parang Bible yung kay Barbanam. Pero yung kay Barbanam, ang tamang pagkilala kay Barbanam, stepping stone mo lang yan para bumalik sa Bible. Ibig sabihin, Brother Francis, yung unawa ni Brother Francis sa 3 wars, World War I sa World War II talaga. World War I, World War II, World War III. Pero hanapin mo pa rin quote. Nakita ko na rin quote na yan. So, stepping stone lang yan. No? Maaaring nahawa si Barbanam ng mga sabadista saksi. Nagbabasa naman siya doon. At hindi kasalanan magbasa doon. Hindi kasalanan mamulot doon. Ginagamit din sila ng Diyos para makabalik na sa Bible. Doesn't mean absolute yung turo nila. It means lang, kahit hindi eksakto yung paliwanag nila, nagiging tulay mo yan para sa biyaheng pagkabereyan mo eh. May lalabas na mas maliwanag later. At Bible lang magiging batayan mo, hindi yung turo nila. Paano nila ma-explain yung pangalawang mo dyan, yung two prophet, papatayin, kung nagaganap na sa kanila? Yung nga, maganda nga. Lalabas ka, parang nahiwalay ka na sa Bible eh. So habang di ka pa marunong sa Bible, kung nakita ni Jackson yan, o nakabantay si Jackson, di ba? Yung iba, hindi pa nakakita, nandun pa sa quote. O baby pa yan, okay lang, baby ka muna, subukan muna ng gatas. Maaaring nakuha ni Barbanam yan sa iba eh, sa mga sabadista saksi eh. Maaaring doon nakuha. Halimbawa, yung 3 angels messages. O bakit Luther, Wesley, Branham? Kasi ang sabadista,
walang last week of Daniel. Si Jackson, medyo yung everlasting gospel niya nasa tribulation. Pero kung marunong ka gumamit ng parallel, kahit pambata, may application din, hindi mo totally sweeping condemnation, mali sila lahat. Kahit pambata, parang pambata lang paliwanag, okay lang. Di ba? Halimbawa natin to, kung kaya mo ba pakita yung umpisa ng eternity to eternity, pagkahulog ni Lucifer. Okay, Gan, tsaka kay Jackson, yan. Yan, isang parang napakaikli lang, no? Teka, pakita mo yung itim. Punta ka pa sa kanan konti, yan, itim. Kay Gan, tsaka kay Jackson, parang isang talon lang. O isa pa. Parang isang talon lang. Pero doon sa chronological colossal time clock, hindi ganun. Malawak yan. Parang yung human dispensation of time, maliit lang yan. Of course, malaki ang time nila, pero yung general na yan, paano may papaliwanag? O hindi ganyan ka-shortcut. Pero hindi masama kung nagturo ka sa baguan, pambata, tanong ko na muna magpaliwanag. Okay? So hindi masama yun muna yung paliwanag ko. Basta huwag ka sarado, huwag ka tutuldok. Kama ka. Pag may mas maliwanag dumating, abante. Okay? Ito hindi na eksakto ganyan. Malaki yan eh. Ugly sila, malaki yan. Pero hindi yan isang talon na ganyan. Maraming epochs yan. Okay? Maraming eons of time. Sige, balik na tayo sa ano. Sister Yed, pakikwento mo na scribe mo. Kailangan mabusisi natin itong ano. Ikaw mag-decide kung ipe-play mo video tapos ipopost mo para dun sa letter A, letter B. Walang nagtanong sa number 1. So, kailangan may latag natin number 1. Sana mayroon sa inyo magkwento. Ano ba yung pista ng trumpeta? Sige. May picture tayo dyan, di ba? Pakita muna natin yung pitong pista. Kahit sino pwede magpaliwanag. Sister Yed, kailangan mo rin ipaliwanag. Ano ba ang pista ng trumpeta? Sagutin mo lang yan. Pakita yan yung lumang thumbnail na pinang-broadcast. Ito, pitong pista, no? Kay Miliebo. Mas gusto ko yung gawa ni Menan sige, pwede mo gamitin to para magkwento ka lang ng pitong pista. Sige. Ano ang pista ng trumpeta, Sister Yed? Ito yung mas gusto ko kasi nakita mo kailan sa buong taon magaganap. Parang 4 din, tsaka 3. Okay. Sige. Sister Yed, una ka. Sagutin lang muna yung tanong ko, saka mamaya ni-scribe. Ano ang pista ng trumpeta? Paliwanag ka konti. Yan yung iba naman. Mag-participate kayo kasi sa abot ng kaya niya. Bar Eric, Bar Padon, Barlito, Brother Mio, Brother Owa. Try nyo, try. Talaga. Si Menan, huli na yan. So, subukan nyo. Brother Jose, subukan lang. Tinanong kayo, kung may nagtanong sa inyo, ano ang pista ng trumpeta? Kung baguan, tuturuan nyo yung baguan. Maraming baguan sa atin. Ano ba yan? Si Joe, ewan kung alam niya sagutin yan eh. Sige, Sister Ed, una ka. Kahit maikli lang. Ano ang pista ng trumpeta? Pwede mo sabihin, hindi mo alam. Sige. Maikli lang. Try lang. Oo. Oo. Ayun, ganyan lang, no? Kayo, magdagdag kayo. Siyempre, hindi nyo inuulit, ha?
Pag iba naman, 1 to sa 7, ganyan-ganyan. O, Ruth, Owa, anak nyo, Joanna, Lenlen, Lito, hindi mahabang wali to. Sagutin nyo lang yung tanong ko. May kapatiran tayo nagtanong, ano ba itong pista ng trumpeta? Sumagot kayo. Try lang. Kung tinanong kayo ng anak nyo, sige, sagot lang. Yung pista of the trumpet po, ito po yung tinawag na yung Inuulit mo lang eh. Iba ka naman. Alam mo, 1 to sa 7 na binigay ng Diyos. Pero pang taglagas to. Huwag kang kumopya lang. Mag-iba ka. Oh. yung kaulagan po Lapit sa mic. Ang hina. Lapit sa mic. yung kaulagan po ng Feast of the Trumpet, isa po itong appointed feast na may kita nga po doon sa Leviticus 23 verse 23. Sa araw na Ayun. ito ay ang Israelita ay utusan na paghinga o Sabbath rest at mag-inigamit ang propeta o shofar bilang tanda ng pagtawag at pagkain sa Diyos. So, Sabat, hindi lang once a week. May Sabat din sa ano. So, ganito. O yun, yung pinaliwanag ni Ruth, pwede nyo i-google, pwede nyo tingnan sa Bible, pwede nyo naintindihan nyo. Inaintindihan, pwede 1 to sa pista. Taglagas to ginagana. O. O lahat kayo, subukan nyo. Sister Ann muna. Yung sagot ko ba? Kasi may blessing to. Sige. Yung sagot ko, Brother Francis, yung Feast of the Trumpets, yun yung pang-anim na piyesta. And sabi, yun yung bakit Unang piyesta ng fall feast. Tapos ibig sabihin ng Feast of the Trumpets? Yung ibig sabihin ng Feast of the Trumpets, yun yung 10 days of consecration and repentance before God. Yun lang po sa Dali lang di ba? So sana masubukan nyo, Brother Eric, Brother Owa, Brother Lito, Brother Pado, wala si Brother Pado. Ako po, unti lang. Sige, po siya, beginning lang po siya ng 10 days para po sa salubong po dun sa 10 days na pagsalubong para po sa Days of Atonement po. Amen. Yun. May sinabi kang bago, hindi mo lang inulit yung 10 days, no? Yung pagsalubong sa atonement. Simula ng trumpet hanggang atonement. Yan ang buong church age. Yan yung buong tribulation. So, parang type din na sa Human Creation Week, yan ang lake of fire. Sagot mo na ako. Tinatawag din siyang Rosh Hashanah. Ang ibig sabihin nito ay head of the year kasi siya ay ginagawa sa may Jewish feast pang 7 months siya, pang 7 months. So pagka kabilang ka ng 7 months, siya yung head of the year. So sabi niya, bakit? Kasi dito sa time na to, walang work daw dito na piniperform. Ginagawa nila, they burn offering and sin offering to be brought before the Lord. So yun yung dagdag ko doon sa Hindi ko inulit ayaw ko ulitin yung sinabi nila. So subukan natin lahat So Brother Jose, sana Jasminel, kahit pakinig na lang, no? Okay. Hindi ko na pipilitin yung iba. Basta gumawa na lang kayo sarili nyo interaction sa bahay. Kung di nyo nagawa rito, gawin nyo sa bahay. Kung ayaw nyo gawin sa bahay, kasi sinisigurado nyo maiwan ng pamilya nyo. Alam ba nila yung gagawin na pagdating ng tribulation? Okay. So, salamat doon sa tanong. Sagot daw po. Sige. Iba yan iba. Okay. Yung po sa Feast of Trumpet, importante daw siya for several reasons. Kasi unang-una,
It is commemorated at the end of agricultural and festival year. And also, yung Day of Atonement, ito ay on the 10th day of this month and the Festival of Booths na nagsimula nung 15th day. Tapos yung blowing ng trumpets dun sa first day of the month is a solemn time of preparation on Day of Atonement. And yung preparation na yun, or yung that preparation time, it was called like 10 days of repentance, or we call it the days of awe. And yung trumpet sound, yun yung alarm. In some sorts of, and can be understood as a call of introspection and repentance. Sana naintindihan ko. Okay. Tingnan in English mo eh. Mga Pinoy ako. Pinoy tayo. Oh. Okay. Ang English yan, self-evaluation, inventory, yung mga term ko, no? Ginagamit ko yan tuwing Passover. So, ito New Year to ng civil calendar nila eh. Yung kabilang spring, New Year yan ng religious calendar. Hindi po kayo 7th month kasi 6 months ang difference. Hindi ako marinig? Hello? Hello? Pakisalita lang kung may nakakarinig sa akin. Meron po. Meron? Okay. So, salamat lang. Okay, tuloy tayo, no? Kailangan ma-dissect natin number 1. Yung number 2 kay Barbanam. Kayo mag-quote, mag-comment, magtanong. So, okay. So, ang broadcast natin kaiba sa iba-iba. Isang tao lang nagwawali eh. Dito, kailangan kasali kayo. Kayo na yung magpagamit. So, pwede pa lahat yan, Pero, ganyan yung gawin nyo sa bahay. Kailangan may ganyan kayo sa bahay. Pag yan ang pinag-usapan, buhay din ang usapan dito. Pero yan ang susi nyo. Yan ang susi nyo para nakapagsisi kayo. Saan kayo magsisisi? Na-lukewarm tayo dahil hindi natin na offensive yung pamilya natin. Kaya sabi ko, kung wala rito, igawa nyo na makeup. So, kailangan makahandaog sa gabi, Brother Jose. Lahat sila. Okay, balik tayo sa number 1. So, Sister Yed, tuloy mo na yung scribe mo. Tapos kung may kulang, dadagdagan na lang naman. So, pwede ka mag-play ng video, tapos saka mo i-post, saka mo ipaliwanag yan. Pwede rin walang video. Pwede kung may kinuha kang picture sa video. Okay? Bukas i-play natin yan. English kasi yan eh. So, pag-alala mo pa, paano yung gagawin ng AI Tagalog? Puro AI naman nagsasalita. So, yung English pa kung Tagalog, may AI siguro ganyan. Okay. Ikwento mo na, punta ka na sa outline. Ikwento mo na yung number 1. Sige. Kung mga magulang narinig mo yung sinabi niya, yan ang gusto kong i-emphasize sa video eh. Kunin natin yung nakakatakot. Di ba? May panakot. Kunwari, may 5 araw na lang ang buhay ng anak mo. May 1 linggo na lang ang mundo. Babagsak na yung asteroid. Sabog na yung vulkan. Rapture na in 1 month's time. Anong gagawin mo, di ba? O bukas din darating na si Kristo, anong gagawin mo? Wala sabihin ng denomination yan. Handa ka ba? Di ba? Seryosohin natin to. Baka hindi tayo natatakot eh. Parang wala lang eh. Hindi pa ako tumutulong sa hukom. Hindi ko pa ginagawa yung assignment. Lumuhod kayo, umiyak kayo. Yan ang pinapagawa ng Diyos. Kaya, kung na-miss mo yung unang announcement, 10 araw na lang natitira sa buhay mo. Anong gagawin mo? Dapat ganyan tayo mag-isip. Kaya parang taon-taon pinapaalala ng Diyos yan sa pamagitan ng pista na to. Hindi ko sasabihin, ginagawa natin pista ng Udya. Kinukuha natin yung mensahe ng pista. Okay?
Yan yung pagkakaiba. Sila kasi literal sila eh. Sino ba yun? Si Art Mesias. Sino pa? Si Joe Barrientos. Sino pa? Yung mga Armstrong. Kunin mo yung mensahe. Hindi yung gagayahin mo lang yung ritual, no? O sige. Dito tayo sa, ano yung Tequila Gadola? Tequila Gadola. Sister Yed. Ano yung sabi niya tungkol dyan? Okay. So yung 100, type yan sa makulit. Makulit yung nagre-record, makulit yung hukom, makulit yung offensive hukom yan. Kasi kung di yan offensive, hindi yan makulit. Yung traditional hukom, hindi yan makulit. Bahala ka sa buhay mo. Pag malala na, saka lang lumapit. Pero ang offensive hukom, dapat makulit yan. Yan yung type ng 100 na ihip. Pero yung Tequila Gadola, yung last trump, may picture ka ba niyan? Yan yung pinakamatindi. Kumbaga, last chance na to. Last call. Wala na, hindi natatawagin mga pangalan nyo. Yung nagkusa sumagot yun na, sarado na yung pintuan ng daong. So, kunin natin yung puso natin kailangan maging grave. Kailangan seryoso, kailangan nagluluksa, umiiyak. Parang na-hospital yung mahal natin sa buhay. Parang ako sumasakit ang dibdib ko kanina pag ubo. Bawal umubo. So, mga signs na malapit ka na. So, okay. Iba ba tong tequila sa letter C o pareho lang? Sister Yen. Ayan lang ang meaning niya. But Brother Francis, sinabi ko na yun kanina. Yung sequence ng paano pinapatunog yung shofar. So sa sequence una tikiya. Ayan yung yung mahina, short na blow ng trumpet. Ang sunod niyan yung Severim. Tapos yung may isa pa yung Tequila Gadola, yan yung panghuli. Yan yung panghuli. Okay. Oo. So yung doon sa yung Tequila una yan yung Tequila una, yung Tequila Gadola huli. Pang 100. Okay. Yung Severin, ano yan? Hindi kaya yan yung shofarin. Tatlong maikli. So, narinig ko yung saltang shofarin, hindi Severin shofarin dun sa video. Kaya pinasulat ko Hindi lang yan shofar. Shofarin yun. So, may paliwanag ka sa shofarin, tatlong maikli na tunog. Kailan yan? Sa gitna, sa dulo, o lampas, o ano? Three main sound yan. Sa gitna yan, single long blast of tequila yan. So, long blast of tequila. So yung Tequila Gadola, yan na rin na shofarin. Yan na rin yun. Hindi. Iba lang yata iba lang yung term na ginamit doon. Baka ibang, kasi di ba, Hebrew kasi, Sheburim, iba ganun. Okay, baka iba yung term mo doon sa sinasabi kong shofarin. Shofarin, narinig ko lang sa video yan. Okay? Kaya pinasulat ko. So, ang shofar, yan ay sound of the trumpet yata. O yung trumpet mismo. Baka yung teruwa yung sound, no? Shofarim is musical instrument yun. Okay, sige. Yan yung trumpet. Yan ang ibig sabihin na yan yung ram's horn. Yung Shebarim, yan. Pinapakita ni Red. So, yan yung 3 basic sound yan. Combination of 3 basic sound. Sa gitna yan. Long yan, long. Akala ko yung long kasi yung dulo, yung Gadola. Yung dulo, Brother Francis, malakas, loud. Malakas lang.
Pero Oo, yung malaki. long nasa gitna. O sige, Sa sige. gitna. So may ibig sabihin meron tayong maiikli. O mahaba siya, Pinakamahaba. pero ano yun, malakas. Okay. Doon So, sa tekiya, maikli, tapos paputol-putol, tapos hindi siya sobrang lakas. tignan natin yung church world natin ngayon, no? Ang end time, di magsasaliksik masyado. Pag siya masyado, may konti pa rin nagsasaliksik, konti. Sa iba, sa denominasyon, ayaw niya mamulot sa iba. Pero ina-encourage ko kayo, magsaliksik tulad tong AI over you. Google lang din lang to saliksik lang din na lang to Ang denominasyon, hindi rin lahat nagsasaliksik, hindi naman dahil sarado sila, kundi tingin nila, dito kailangan. O meron tayong damdamin na ganyan, kailangan umabante na tayo dyan. Magising na tayo dyan. Hindi ko naman kailangan gawin yan O yan yung turo ng kaaway natin, no? Kailangan magising tayo na sa abot ng kaya natin, magsaliksik tayo. Sa abot ng kaya natin, utusan natin anak natin. Sa abot ng kaya natin. Brother Francis, may dagdag pa ako doon sa Tekiya Gidola. Yung Tekiya Gidola, ang purpose niyan is awakening. Gising. Ipanggising na siya. So sa church ages, yung panghuling trumpet, sabi doon at the last trump, sabi doon, di ba? O sabi doon trumpet of God. So may shout, may voice, may trump. Tapos yung trump doon uncertain sound pa rin, pero paano yung magiging panggising sa atin? Yung rapture. Maging certain sound na. Hindi, sa number 3, di ba? Sa First Thessalonians 4:15, paano siya magiging panggising sa lahat? Si spiritual panggising dahil magbabago yung katawan? Mabubuhay yung mga patay? Ibig sabihin. Kung katulad mo yung si Jackson na sa oras na yun ka lang maghahanda, wala na, huli na. Ngayon ang paghahanda. Ngayon ang rapturing faith. Hindi yung last minute na saka ka bibigyan ng rapturing faith. Ngayon ang rapturing faith. Ngayon ka kumilos. Siguro halos lahat ng church ginigising yung tao, pero anong gagawin? Haba lang palda, wag pahaba ng buhok. Tama naman yan. Pero yan lang? Hindi. Meron tayong gagawin. Kailan magising na tayo. Huwag na tayo mabuhay sa kamangmangan. Sana may nag-invite dito. So, maraming kapatiran mula rito. Nag-aalala ba sila? Hindi. Pero kailangan nyo ipaalala. Tanong kay Francis, tanong. Kasi tanong tayo Magising to May outline tayo. Ano nga yung sabi dito, yung last trump, sabi doon yung Tekiya Gidola, yan yung panghuling, ang tawag dyan great blast or big blast. Tama si Head, yan yung extended length compared to the shorter Tekiya. Yung Tekiya, yung maikli. Pinakamahaba yung Tekiya Gidola. Pinakamahaba siya, pero sobrang great blast siya, malakas. Pang 100 yon. So anong significance niyan sa rapture trump, tribulation trump? Bukod sa magbabagong katawan, bago magbagong katawan, dito muna tayo sa logo, sa soul, sa word. Mahabang mensahe, madetalye, maraming detalye sila kasi tapos na wala na silang tatrabahuin Maraming nakaimbak na hiwaga. Ang daming nakaimbak na hiwaga. Maraming rin pinapagawa. Hindi yung alam mo lang, yun lang. Tapos wala na, buhay lang. Kaya sabi nga nung yung kumalaban sa akin, binigay mo na yung kamay, kakainin pa yung braso, kakainin pa yung Parang bawal dagdagan.
Na ganito, hindi naman itatambak sa'yo. Maling image, pinta nila sa hukom, no? Progressive hukom. Hindi baguhan ka, tatambakan ka. Pag baguhan ka, uunti-untiin ka, pero huwag ka magpatumpik-tumpik. Ayoko muna tumawag kasi tatambakan lang ako. Kung di ka tumawag, hindi ka umabante kahit sa maliit na mababaw na bagay, hindi ka umabante. Ayaw mo magpag-guide eh. Kahit may ibang tao nung tawagin mo mag-guide sa'yo. Dito ba si Barricky? Wala. Pero kailangan nyo ng guide. Naririnig pa ba ako? Hello? Hindi kasi gumagalaw itong pulig. Okay. So, kasi may halos lahat hindi tumatawag. Pasado na ba kayo? Alam nyo na ba yung detalyeng gagawin? Okay. Parang hindi kayo nagpapaguide. Kailangan nyo ng guide. Kasi sa labas, nagpapaguide din kayo eh. Sa trabaho, sa school, sa LTO, kahit sa supermarket. Di ba? Nagtatanong kayo. So, awake na, gumising na. May gagawin ba tayo? Meron. So, pag sinasabing maggumising tayo, yung akala natin, wala na tayong kailangan. Marami pa tayong kailangan. Maaabot ba tayo? Kahit hindi ka umaabot, gusto lang makita ng Diyos na susumikap ka, hindi ka tinatamad. Pag tinatamad ka, sigurado iwan ka. Kailangan nyo sabihin sa kapatiran yan. Makapagkaharap mo yung kapatiran. Ang pinag-uusapan nyo lang, lupa lang. Ang lupa lang. Happy birthday, yan lang. Wala kayong pakialam sa spiritual. Pag nag-happy birthday ka, may utang ka na at kumusta yung spiritual? Talaga bang happy yan o nagbubulag-bulagan? Tinulungan mo lang magbulag-bulagan. Ay, ang sarap naman ng pagkain dyan. Hanggang doon lang. Ay, ang ganda ng kotse mo, Brad. Bagong kotse ba yan? Ilan buwan na yung pinagbuntis mo? Anong na? Yan lang ba inaalala nyo? Dito Master Betcha, wala. Alalanin nyo, unahin yun sa Diyos. Yung pansamantala lang yan eh. So what kung ang taas ng tinapos mo, malaki sweldo mo, sabi ni Kristo, bukas makalawa, kukunin ko na yung kaluluwa mo. Bukas makalawa, tribulation na. Rapture na. Taon-taon tong trumpet na pista, pang paalala to. Kung paano yung Passover paalala, unleavened bread, first fruit, etc., Pentecost. Ito rin paalala. Hanukkah paalala. Dinagdag na lang yan. Pero ito, paalala to. Pagsisisi to, bury and repentance. So manumbalik tayo sa Diyos. Panawagan to, kailangan nagdi-DVBS na tayo. Dapat may nangungumusta sa DVBS. Sino nangungumusta? Mag-anniversary na, wala pa. Anniversary, tuloy pa rin DVBS. Sa pista ng June, actually hindi pa yan tapos. May Feast of Tabernacles tayo eh. Kung ang trumpet ay tipo sa panawagan, ang atonement tipo sa rapture kasi para insenso sa templo. Yung tabernacle, parang pagbabago ng katawan, parang millennium or eternal age. Reunion camp meeting. Handa ba kayo para sa Feast of Tabernacles? Yung anniversary, wala tayong break time sa tanghali, pero may break sa gabi. Dapat parang Feast of Tabernacles tayo. Kunwari, sa anniversary sa gabi, cell group, habang kumakain, samantalay na, katulad din ng break time. Okay, so, na alos na talakay na natin number 1, no? Hindi na natin play na yung video. Wala nang ibang picture. Sige, tanong. Importante mag-interact kayo. Mabuhay yung kaluluwa. Magising kayo, mabuhay. Mga magulang gamitin nyo at assert authority nyo. Stereo tanong na. Sermon po ni
WMB tungkol sa trumpeta. Paano po niyo maliwanag? Paano po niyo maliwanag sa Biblia na para mag-sing? Kuha nito. Hindi ko naintindihan, no? Pero pakiulit na lang ni Owa. Pero kung di nakikinig si Owa, awa ka na yung tenga. Pakiulit, Owa, yung sinabi ni Starot. Yung ibang kapatiran, naintindihan niyo may sinabi ni Rod? Kasi mahina dito sa akin eh. Yung tanong ko po, Parang repeat po yung tanong mo na rin. Narinig ba ni Owa yung tanong mo? Hindi. O nag-scribe siya or what? Pansinin niyo. Kasi kailan lagi tayong alisto sa mga pamilya natin. yung tanong, O sige, si Felisa na lang mag-ulit. Pero sana si Owa may tanong bulong din. Okay, ulitin mo na si Felisa. si Kuya po wala pa po sa church po. Yung tanong ko po sa sermon po ni WMB tungkol po sa trumpeta, paano po niya ipapaliwanag ang Nawala yung boses. Na-mute. Paano ipapaliwanag ang... Okay, may problema yung ano. Wait lang po, may nagilip po sa amin eh. Ano na? Nasay mo? Ito po. May nag-leave lang po sa akin. Load. Sige po. Ulitin ko na lang po. Sa sermon po ni WMB, tungkol po sa trumpeta, paano po niya ipapaliwanag ang spiritual na kahulugan ng pag-ihip ng shofar para po sa ikalawang pagdating ni Kristo? Lagi niyang binabanggit yung Israel. Pero yung turo natin parang may banggit din siya eh. Yung tungkol sa atin. Ngayon, sinasagi-sagi niya yung denomination. Hindi siya ganun ka-detalye lalim, no? Pero nakikwento rin niya repentance, yung magising, yung ganyan. Yung call to prepare for war, for gathering, ganyan. Binabanggit din niya yung mga lukewarm at Israel. Pero yung pagpwesto lang niya, siguro wala doon. Hinahanap ko doon yung turo na level 3. Sa Feast of the Trumpets Pero hindi ko naman nilagay Feast of the Trumpets. So hindi lang limitado sa Feast of the Trumpets. Siguro kinuha ng level 3 sa iba-ibang sermon yun. Yan nilagay na lang nila. Parang na-shortcut na lang nila, na-summarize na lang nila. Yung chart ni Milievo, kung kaya mo pakita yung chart ni Milievo, yun ang summarize na level 3. So, ayan kay Milievo, no? Hindi niya nagawa yung pinapagawa ko kay Menan. So, first, second, third, fourth ay buong 2,000 years. So, itong 5th, 6th, 7th, nilagay niya dito sa 1906. Yan yung timeline na nilagay niya rito. So, inahanap ko to sa sermon. Pero doon sa Feast of Trumpets, parang wala. Check na lang. So, maaaring nasa iba. Kasi ilang beses ko na narinig yung sermon, si Caballero, si Batak, Feast of the Trumpets yung tinatalakay. Diretso, ganyan. So, sana magawa ni Menan bukas yun sana ngayon eh. Yung paghati nung first 4 sa church ages, tapos yung 3 sa dulo, sa Laodicea. Okay. Yung tatlo ba, De Francis, sa Laodicea at saka sa Tribulation? Tama, di ba? Kasama yung Tribulation. Tingnan mo, kay Milievo, World War I, World War II, di dalawa na yan. Yung pangatlo, World War III. And di dulo ng Tribulation, pareho lang sa atin, medyo malapit lang sa atin. Hawig sa atin. Hawig din sa level 1. So nagkakapareho lang sa pangatlo.
Pero parang tsamba lang sinabing World War III. Tumama lang kasi malapit sa panahon na yan. Pero in reality, pag binasa mo yung Bible, hindi yan World War III, kundi the devil is come down upon you. No? Siguro yung pinakamatinding ano na. So hindi lang siguro yan World War III. In preparation to World War III rin. Yung buong 3 and up, dapat buong last half yan. So World War I, World War II, Laodicea. Sa Bible, yung maganda nga yung tanong ni Jose, bakit sa Bible, killing of the 2 prophets? Napatay na ba yung 2 prophets sa level 3? Kaya may level 4 ngayon eh. Ang level 4, lahat yan symbolical na ganap na yan. O parang ano na. Tapos na yung rapture, 1963. Yan ay stepping stone lang. Okay. Maring napulot ni Barbanam yan sa saksi o sa badista. Tanong po ako. Barney, Nikki. Ano po yung pinagkaiba ng Rapture Trump at Revelation Trump? Magandang tanong. Maganda pakita natin outline, tapos pakita natin ito yung outline, no? Rapture Trump. At yan yung Church Ages. At yung last Trump ng Church Ages, yan yung paliwanag ng end time sa Revelation 10:7 kay Barbanam. Pero itong Tribulation Trump, yan yung ultimate application ng Revelation 10:7. Si Frank nakakita. Pero pag nakita ni Frank doon lang eh. Hindi na niya nakita yung parallel sa kabila. Itong Tribulation Trump, ito yung sa mga maiiwan. Pag naiwan ka sa rapture, hindi mo napakinabang yung last trump ng church age trump. Last trump ng church ages. So, kunwari Revelation 10:7 na hindi ultimate application, precursor lang ha. When he shall begin to sound, the mystery of God shall be finished. O ministry ni Barbanam, o tapos na dapat ang hiwaga. Pero pangkalatan, hindi yan detalyado. Isa yung tapos na hiwaga na detalyado, fivefold, hindi kasama yan dyan. Plus pangkalahatan yan, pangmalawakan yan. So ang rapture Trump, nakuha mo yung mensahe, nakita mo yung Star of Bethlehem na bumaba. Hindi yung Star of Bethlehem na mataas. Kasama ka sa rapture, na maririnig mo yung last Trump. May paliwanag nga yung video doon sa last, no one knows the day and the hour. Tsaka last Trump. May last Trump sa lumantipan. Yan ang unawa ngayon. May parallel tayo, church ages, tsaka tribulation. So pakita mo na yung thumbnail, Sister Yed. Para maintindihan na itong pagkakaiba. Pakita mo na yung thumbnail. Thumbnail. Yung dalawang, yan. Itong Tribulation Trump, yan yung ultimate application. Yan din nakita ng mga level 1. Pero ito, yan din nakita ng mga protestante. Nila Scofield, nila Larkins. Itong Church Age Trump, ito yung nakita na sa mga saksi, Sabadista, at iba pa, no? Ano yung nakita nila dyan? Kasi wala na sila ang last week of Daniel, tapos tinapos na. So, ang rapture Trump, itong church age, mara-rapture yung saints dyan. Yung tribulation Trump, itong tribulation, tingnan nyo dito sa tribulation, may mara-rapture din yan, may last Trump din dyan. So, 1 Corinthians 15, 51, 52, 53, ma-apply din dyan, doon na may last Trump eh. So, may last Trump sa church age, may last Trump sa tribulation. Sa 1 Thessalonians 4, the Lord will descend from heaven with a shout, with a voice of the archangel and the trump of God.
Hindi lang yan dahil simula ng tribulation, narinig mo yung trump ng tribulation. Narinig mo rin yung last trump ng church age. Dito sa tribulation, ang last trump niya, ang mariresurrect na mag-glorified body yung foolish naging wise. At yung 144,000, sila na mag-glorified. Mayroon mga kasama ko sa level 1, hindi sila naniniwala na yung 144,000 ay mag-glorified. So, mapapatay. Kung di sila mapatay, di sila mag-glorified. Katulad lang nila yung sheep group. Sabi ni Marlito sa akin dati, pwede naman buhay ka pa, nagbagong katawan eh. O sumang-ayon ako. Sige. Pero ganito, nakasulat sa Bible, pinugutan sila ng ulo eh, pinagpapatay. Sino hindi pinagpapatay? Yun ang sheep group. Kasi hindi naman yung nagpapatotoo eh. So, wala silang mark of the beast kasi hindi nila inusig. Pero wala rin silang hindi rin sila inusig dahil hindi naman sila nagpapatotoo, wala silang alam. So sana yung kapatiran natin mahirap maging sheep, no? Iakay natin para from foolish maging wise na. Most likely, hindi naman tayo malaki. Most likely, karamihan dyan, tuloy-tuloy na foolish na yan, maging harlot na. So, kung naasahan, maging sheep sila. Okay? Ang sheep, walang masyadong Kristyanismong alam. Mga Muslim, mga Buddhist, mga iba-ibang reliyon, mga mababait na tao sa mundo. Okay. Sobrang irresponsible kapabayaan natin kung kasama sila sa church, hindi man lang natin nawaningan, naturuan. So, dapat sa loob ng church natin, walang sheep. Bagoy ko yung term. Hindi tayo umaasam maging sheep sila kasi tamad tayo kung maging sheep sila. Kung umaasam tayo maging sheep sila, ililigtas na lang sila ng Diyos. Kailangan masubukan natin mag-DVBS sa kanila. Okay? Kasi may pag-asa sila sa foolish maging wise. So last trump, magbago katawan. Yung sheep, hindi na marinig yung last trump kasi wala silang alam dyan eh. Makita lang nila yung dilubyo sa mundo. Hihirap din, maghihirap din. So, sino lang nakakarinig sa trump? Yan yung mag-glorified. Eventually, magiging part of the bride din. Kahit late comer. Okay. So, yan ang parallel. Wala pa nakitang ibang church nagturo ng ganitong parallel. Pero kung meron man, gusto ko rin sila makilala. Sa end time, kay Barbanam, May tanong po ako. nakakalat yung 7 trumpets sa Church Ages Tribulation. Pero senyalis lang sa atin yan na stepping stone lang yan para magkaroon ng parallel. Para yung may pito-pito yan. Sige, boses ni Joanna pero si Nicole yung... Hello po. Tanong ko po, ano po yung primary purpose po ng trumpet call po in the Feast of Trumpet po? Okay, kanina nasagot na yan. Sino gusto pagpalain? Yung hindi pa nakasalta, magsagot. Pero yung nakasagot na, pwede pa rin sumagot. Pagpalain kayo. Hindi pa nakasagot yung mga anak ni Estebetia o Estebetia, hindi pa nakasagot. Si Ruth, di pa. Anak ni Padon, wala pa. Anak ni Mio. Anak ni Jerry. Yung nakasagot na, sumagot na lang kayo. Sister Yed. Walang gusto dun sa Ito yung sagot ko na lang ulit kanina, preparation po para po sa Feast of Atonement. Okay, isa yan. Tama yan. Ano pa? Sige. Maganda yung tanong ni Nicole eh. Ganyan dapat tayo, nag-witness tayo. O yung iba pa, dali. Simon, Jezreel, Enoch, Beverly. Kailangan lagi natin apakan yung kaaway sa laman natin. Nahiya tayo magsalita eh. Kaya sanay tayo sumagot na mabilis. Here I am. Send. Wala na.
Ang dami niyan eh. Kahit may na lang, no? Kahit Jerry na lang, kahit pa doon na lang, oh. Or Eric. Okay naman. Hello, Brother F. Hello po, Sige. brother. May tanong po ako. Sandali, si Ed muna. Ano yung, bakit may trumpet? Para saan ang trumpet, Sister Ed? Sige, tuloy. Sige po. O, tuloy. Pagpapalain ka ng Diyos. Feast of Trumpets o Yom Teruah ay isang pista na iniutos ng Diyos sa Israel. Ang ibig sabihin nito ay Day of Blowing kasi ginamit nila ang shofar o Romance horn para mag-ingat, magpatawag ng pagtitipon. So, uli mong sinabi, yan ang sagot sa tanong. Para saan yan? Tumawag sa pagtitipon. So, ako na, para mabilis ha. Tumawag sa pagtitipon, umanda sa gyera. May emergency, may special announcement. Brother Francis, sagot. Magseryoso. Sirena. Kunwari may air raid siren. Sister Ann. Wake up call, Brother Francis. Wake up call. Okay. So mag-wake up na kayo ha. I-apply nyo sa buhay nyo. Sarili, asawa, pamilya, iglesia, kapatiran. Mag-DVBS na kayo. Okay? O mamaya mag-logistics kayo, no? O sige, so si David ba to? JP. O nga pala, dapat hindi na puro practice ngayon kasi bawal na mag-ingay sa Manalite. Dapat nagtatanong na sila, kaya kayo pina-enjoy sa music para magtanong. Nag-uwian na po sila. Dapat hindi mo ba sila binakuran? Dati may nakapagtanong sila, ipatanong mo sila eh. Nandun, nasa Manalite ka ba, David? O Hindi po pumunta doon. si JP na lang may utang dyan. Paalala mo na para maklo yan. Okay. Kalimutan niya. Balik na naman. Okay. Sino yung nakabukas sa bahay mo? Ano po, si Kuya po. O, tanong na. Wala nang feedback. Sige po, yung tanong ko po, bakit po mahalaga yung trompeta sa mga sa seremonya o kaya sa mga pagdiriwang? Parang hawig yung sagot sa tanong mo, hawig dun sa sagot sa tanong ng nauna eh. Hindi lang to, ang seremonya may mensahe. Mahalaga to sa mensahe. May importanteng mensahe. Emergency to mensahe. Hindi lang yan seremonya. Kasi kung seremonya, parang Hudyo lang, tsaka mga Messianics, kung ano pa. Although, yung mga Messianics may konting alam, no? Pero kailangan maging berean eh. Para sa atin to. Tayo yung pinakamalaking pakinabang dito. Doon may nakatagong mensahe, may nakatagong hiwaga dyan. May kinalaman yan sa ating lukewarmness, pagsisisi, pagkagising, pagbabalik loob. Nakabalik loob na ba tayo? Kung nahiya pa magsalta, wala pang assert, di pa tayo perfectly nakabalik loob. Wala pa regular reckoning, walang hindi pa tayo naka-network. No? Marami pa tayong abulin eh. So, itong trumpet parang sirena to, warning. Parang ayuda rin to eh. Pampalakas to na, dali na, ito na. Ganyan. Masasay ko sa stage 1, no? Stage 2. Yung minamadali na tayo, ina-alarma na tayo, o alarm clock, ginigising na tayo. Yan ang kalagaan. Kasi kung hindi mo inalarm, late ka sa school, late ka sa trabaho, late ka sa church. Ganyan kaalaga yung alarm. Tayo, alarm tayo sa isa't isa. Sana may DVBS na kayo, no? Okay. Kung wala kayo kina Shirley, o wala kayo nirecon o minonitor, at pinalo up, at least may plano na kayo, lahat ng kapatiran na. Kung di man kayo pupunta, at least tinanong mo na yung mga pupunta. Nagmamanage na kayo. Alarm na rin yan. Feast of Tabernacles. Atonement. Yung atonement is natubos ka eh. May tanong ako, Brother Francis. Tapos ko lang yung last sentence. Ang trumpet, panawagan, di ba?
yung atonement na tubos, kumbaga, nabayaran na nakahabol ka. Tabernacle, yan ang enjoyment. So sana bago tayo mag-anniversary, magawa niya yan, ha? Yan, yung, DVBS. Home class. Okay, Sister Ami. Paano natin may kakabit itong trumpet at saka atonement sa mensahe natin ngayon sa itong hukom message natin? Kasasabi ko lang, pwede mo balikan yung video, no? Naku, maubos na yung oras, tapos kung sabagay, halos natalakay ko na lahat. Yung bawat, may video pa akong hindi na i-play dito, pero pwede i-play yan bukas. Panakot yan. Technically, to cut it short, no? Shortcut. Panakot yan. Kailangan natin ng panakot. Pag hindi tayo natakot, hindi tayo magsiseryoso eh. Kunwari, na ospital, na bangga. Diba, seryoso tayo. Takbo natin sa ospital kahit mangutang tayo. Ganun ang emergency. Kailangan makaramdam tayo ng emergency. Gera yan. May kalaban na palusob. O may air raid siren, sirena yan. Parang kalimbang ng kampana sa panahon ng Kastila. May darating na tsunami. Alam niyo yung sirena? Ibig sabihin, sa panahon ng gera, may magbobomba. Pero sa panahon natin, baka may tsunami, may lindol, kung ano man yan, may sunog. May malaking trahedya darating. Yan ang pakinabang sa hukom. Generalize muna ako, pero may detalye. Kunin mo yung detalye. Balikan mo yung detalye. Kasi kumaga, mapapansin mo doon sa detalye niya, parang binibigyan ka pa ng tsansa. May maliliit na tunog, may mahabang tunog. May malakas na tunog. May binigyan ka pa ng 10 araw para magsisi. So may period of time din, isang sisi tapos na parang instant. Hindi ganyan, mahaba yan. So, i-commit nyo na yung sarili nyo. Parang nag-aaral ka rin, seryoso na ako. So, okay. O sige, wala nang tanong? Sige. Dali. Kasi may naganda ng kanta eh. Di marinig. Hello. Okay. Ito po. Paano po pinapakita ng huling trumpeta ang pagbabago ng katawan ng mananampalataya at pagsabay-sabay ang pag-akit ng nabubuhay at ng mga nanggamatay kay Kristo. Yung pagbabago ng katawan, ibig sabihin, time shall be no more. Pero, di ba meron tayong body, soul, spirit? Meron tayong rema, logos, theophany, parousia, kalupsis, epiphania. Itong trumpet, hindi lang pagbabago ng katawan. Kailangan magkaroon tayo ng pagbabago sa pag-iisip ngayon. Meron tayong spiritual rapture ngayon. Hindi mo makukuha yung physical rapture sa last trump. Kung yung last trump ngayon sa logos, hindi mo nakuha. Ang last trump natin ngayon sa logos, yung pagkabayan sa yung progressive revelation, message of truth. Kailangan malayo pa tayo. Kahit level ng denomination, di pa natin abot. Kailangan sa puso natin, gusto natin maghabol. Naiwan tayo sa desierto, mahabol tayo, nasa dulo na tayo. Baka hindi ko na sila makita nasaan na. Meron tayo last trump sa spiritual na kailangan magkaroon tayo ng panggising. So itong panggising natin, yan ang kwalifikasyon natin para makasama tayo sa last trump ng pagbabago ng katawan. Okay.
So, pray muna tayo bago tayo umawit. Pero pagkatapos ng awit, tuloy kayo lang kayo magtanong ha. Kayo naman. Ubusin nyo yung hindi pa nakapagtanong. Tawagin nyo yung hindi nakapagtanong. Okay? At pag-usapan nyo yung DVBS. Kasi Trump yan eh. Yung DVBS, hindi lang yan Feast of Tabernacle. Trump yan kasi hindi pa sila marunong eh. Kung ka katulad ng communion, hindi pa sila marunong. Okay? O sige, pray muna tayo then awit. By the way, Sister Yed, may lyrics tong bagong kanta. Yung kanina, hindi yun bagong kanta, lumang kanta. Memoryado na kanila yan. Pero, yung gusto mo pa ba i-play yung bagong kanta? Wag na. May lyrics ka ba niyan? Wala. Sister Yed, sagot lang. May lyrics yung video niya. Pero meron din siyang palit-palit picture. Wala. Pero basta hindi steady yung picture niya. Okay. So kung may lyrics di, okay lang. O sige. Pagkatapos natin mag-pray, awit tayo, then tuloy ang tanong nyo. Okay? Then workshop nyo, DVBS logistics nyo. O sige, hinanda to ni Steyed. Pag aawit tayo, lalayo lang tayo sa mic. Okay? Pwede tayo mag-open mic, tapos layo lang tayo sa mic. Pero kung may dalawa kayong cellphone, isa lang dapat ang open mic. Isa lang. O kaya isa naka Yung nag-iisang cellphone, pwede yung open mic. Yung iba, mute na lang para hindi mag-feedback. Kailan lumayo rin kayo? Okay. Nakamute yung isa. O sige, pray na muna.